Apo, kabayatan na nga na tayo dito ay kubo iti nga titaltalon. Pero ginistoryan tayo ang pelang biit. Pag ginistoryan tayo man dito ay biyag ti Manalon. Magkukwentuhan muna tayo tungkol sa buhay magsasaka. Bakit kaming mga magulang na magsasaka ayaw naming matulad sa amin yung mga anak namin bilang isang magsasaka? Hindi kagaya ng ibang profesyon. Kung mga professionals, gusto nila yung mga anak nila maging mga professionals din. Mali ka Kami, yan! iba. Mali ka yan, kapatid! Kung kami ngayon ay magsasaka, ayaw naming matulad yung mga anak-anak namin, yung henerasyon namin na maging magsasaka rin. Kung inyo lang makikita, mararanasan ang trabaho ng isang magsasaka. Ay totoong napakabigat, napakahirap na trabaho na hanap buhay. Maghapon sa arawan, maghapon sa initan, kami ay prone sa sakit. Kasi nga, nauulanan kami, na arawan kami maghapon, pawis-pawis. Tapos pagka medyo hindi pa maganda yung aming ani, gawa ng syempre madaming mga factors yan kung bakit nagfe-failed yung aming sakahan. Pagka nagkaganon ay lalo kaming naghihirap kasi wala naman kaming financial sources na iba kundi sa pagsaka lang. Ngayon ang gagawin namin para makaagapay kami sa buhay namin tapos yung pag-aaral ng mga anak-anak namin, magbebenta kami ngayon ng mga ari-arian kung meron man. So yung kakapiranggot na ari-arian na natitira sa amin, bebenta namin yung para yung mga anak namin makapag-aral lang. So mangyayari doon, hindi pa natatapos yung mga anak namin, hirap na kami dahil nga wala na kaming sakahan. Nabenta na namin o kaya naisangla na namin o kung ano pa man na wala na sa poder namin, sa hawak namin yung ari-arian. Dahil lamang sa kagustuhan namin na makapagtapos ng pag-aaral ang aming mga anak. At iyan na yon yung sitwasyon na kakaharapin namin. Na it's either na makapagtrabaho sa ibang profesyon yung anak namin kung makatapos man, o kung hindi man makatapos ay babalik bilang magsasaka. Pero sa panahon ngayon, yung henerasyon ngayon, hindi na nila gugustuhin na magsaka. Dahil nga yung sinabi ko na kanina, napakahirap na trabaho, prone ka sa sakit, at unang-una, kaming mga magsasaka, sa totoo lang, napakaliit ang tingin nila sa atin. Sabi nila mga bayani yung mga magsasaka, pero sa totoong buhay, sa karanasan namin mga magsasaka, kami ay mga langgam lamang sa lipunan. Hindi ko naman sa dinadown yung mga magsasaka, pero yun yung pakiramdam namin. Pakiramdam ko mismo sa sarili ko bilang isang magsasaka. Alam nyo mga paps, sa ganitong kalagayan, ang natitira na lang sa amin, sa totoo lang yung dignidad, tsaka yung courage na mabuhay at ituloy ang buhay ng aming país, ng aming mga pamilya. So yan na lang yung natitira sa amin. Financially, talagang hirap na hirap kami. Physically, lalong hirap na hirap kami. Emotionally, psychologically, dahil sa mga hirap na pinagdadaanan namin mga sasaka, talagang down na kami. Ganun pa man, hindi naman kami nawawalan ng pag-asa na yung sektor namin, yung mga magsasaka, ay mabigyan pansin. Kaya lumalahok kami sa eleksyon, kaya ng mga nakaraang eleksyon, sa paghahangad din namin na mapansin yung sektor ng mga magsasaka.